Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Nilusob na yung kampo ni Kibaliw, no, mga friend. Pakinggan natin si General Torre, no. Mamaya bibigay tayo reaksyon dito. Nakaano lang po ako, nakadata ako, napatid, may dumanong malaki sasakyan. Ewan ko kung magagawa ko ng maayos to. Ngayon lang ako gumamit ng data dahil wifi ko gamit ko eh. Internet to talaga eh. Pakinggan ito. Naging pahayag dyan, no? At pakikipag-ugnayan ninyo kay General Torre ng Police Regional Office 11. Na ito, hindi natin matatapos kaagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya isasama ko kayo para makita nyo rin. Okay? Magsasama ako ng mga media ng mainstream. Sir, how positive are we nga naagad si Pastor Apollo Kibuloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila, may isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Katiel ng ganun, sabay biglang may babagsak na maghihimatay. So, yung sinasabi mo ka? May senyas daw yung Katiel na ganun, biglang may maghihimatay. May senyas pa para may mangingisay. Talaga lahat ng klaseng mga membro ni Kibaliw. Tuloy. Oy, kitang-kita naman kanina sa camera eh. Kitang-kita yung senyas ni Katiel. Sabay, bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo Saan naman nakakita ng ganong klaseng mga kalokohan? Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. So ngayon, meron tayong equipment dyan. Kapag nilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si pastor na nakikita natin. Ang una natin ngayon ginagawa, scan lang. Ini-scan pa natin. Inaalam lang namin kung alin dito ang pwedeng pagtaguan niya. Kasi ito ay larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectares of property. Tagu-taguan po ngayon, General. May kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kami makapagtrabaho na maayos? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So paano yan? May mga tao tayo dyan. Wala pa tayo sa 30%. Wala pa sa 1/4 ng ating na... Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na ito. Magpapaguran muna kami rito hanggang sa mai-realize siguro ni Pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam niyo, nakita namin, we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, may mga pictures pa ng mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. At yan ang naging pahayag no, ni Police Brigadier General Torre III, ang Regional Director ng PRO 11. Bombo Dennis at ang mga kabombo, dinagdag din. Mukhang may laman yung sinasabi ni General. May mga pangalan yung mga dalagita ron. Mga kanya-kanyang kwarto. No? Or sinabi din ni General Torre na the PNP shall enforce the law without fear and favor. And kanina din sa pagpasok ng ating mga kapulisan dito mismo sa Kingdom of Jesus Christ, sinabi din kanina ni Police Brigadier General Torre III na may mga kwarto ng mga batang mga babae na nakaharap mismo doon mismo sa kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy kasi nga may mga sabi-sabi din daw dito na every time na gusto ni Pastor Kibuloy ng babae, diretso niya lang daw ipipinpoint kung sino umano yung papapasukin niya doon sa kwarto niya. Pero atin pa yung bine-verify Bombo Dennis. Puta, yun na malupit mga boss, no? May mga kwarto raw na nakaharap mismo sa kwarto ni Kibuloy. Na mga kwarto ng mga babae. Tapos para kung gusto ni Kibuloy na babae, ipipinpoint lang niya kung sino yung gusto niyang night duty. Putris. Tuloy natin. Sa mga kabombo, no? Kasi nga, nanindigan ang Kingdom of Jesus Christ members na hindi rin sila aalis dito mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga, kanina, may mga, actually, hindi na mabilang yung mga tension kanina dito, Bombo Dennis, no? And, yun nga, nanindigan sila na hindi sila alis dito kasi may mga impormasyon din na na-receive tayo na hindi rin umanong aalis ang ating mga kapulisan dito until tomorrow as per General Torre unless na hindi nila makikita si Pastor Apollo Kibuloy kasi nga may info talaga sila na andito mismo sa loob. Si Pastor Apollo Kibuloy kasama na yung iba pang apat na may mga...
Si Digong ang nag-pinpoint dyan, na nandyan yan, di ba? Sabi ni Digong, dyan lang yan, hanapin nyo. Pag napagod na kayo at hindi nyo makita, miyembro na kayo ng KOJC. Kasamahan niya na may 1 million pesos din na patong sa ulo, Bongo Dennis. Okay, isang tanong lamang, Bombo Danica. Yung kanina, ibinabanggit ni Binibining Lorraine Badoy na people power o yung pag-rally nila o ano pa mang pagkilos, tuloy ba ito? At sabi nila sa Palasyo Malacanang, pero pinuntahan ng Bombo News team yung area dyan sa Palasyo Malacanang, wala naman namataan tayo so far. Bluff lang siguro yun, nila Badoy, no? Anyway na mga friend. Kibuloy! Sumuko ka na kasi, anong bang klase? Ginagamit mo yung mga miyembro mo, kung buhay ka pa, kung nandiyan ka pa, oo, yun. Kasi sindikato ka nga miyembro kayo na malaking sindikato, totoo. Yun ang sinasabi na nila Senator Trillanes na Davao Mafia nga kayo, no? At marami naman nagsasabi, di ba? Na itong si Kibuloy Neto, front lang ito ni Digong, no? Sabi nga ni Las Cañas, di ba mga friend? Dito mga friend, lumalabas lahat talaga ng mga inaano ito, peki. Hindi, puro kawalang yaan lang talaga pinagkakak na ito si Kibuloy na to, na siya ang owner of the universe, dadaan kayo, kaluluwan nyo sa kanya, ganito. Siya ang appointed son, kung ano-ano pinagdadaldal nitong gago na to, na wala namang katuturan, no? Na yun nga, dahil sa impluensya sa kanya, nung kanyang best friend, maraming nagago na naniwala sa kanya. Sino nga di maniniwala? Si Digong nga naniniwala, di ba? Tsaka yun nga, pinapakain sila dyan, no? Diyan na sila diyan na kuta Taka mo, libo-libo yung tao dyan na anong ginagawa? Miyembro ka lang di ba? Miyembro ka lang. Gaya namin, Katoliko kami. Ba't kami titira ro sa simbahan? Di ba? Ganon din yung mga iglesia. Pagdating na samba, saka lang dumarating. Dito nakapermanente na yung mga tao doon sa loob Meron pa eskwelahan doon Doon na rin natutulog, doon na lahat. At yun nga, di ba mga friend? Katoliko, iglesia, o Saksinoba, lahat. Walang ganito. Nagpermanente yung nandoon, yung mga libo-libo yung nandun na nakatira sa loob. O ayan, humaharang ngayon sila, di ba? At yan nga, 8 milyon daw sila, at lulusubin na raw nila Malacanang, at people power 3 na. Mga amazing klung-klung na talaga no? Mga friend. Pero ito tinasabi ni General Torre na talagang hindi sila titigil hanggang hindi nila nahuli si Kibuloy. Hindi sila aalis dyan sa lugar na yan dahil reliable source nga si Digong. Nandyan yan sabi ni Digong nandyan lang yan, hanapin nyo. Pag di nyo nakita, napagod na kayo, magmiyembro na kayo ng Kingdom of Jesus Christ. Si Digong joker no? Pero alam nyo mga friend, dito marami na silang daing na parang tinatawagan na nila na si Duterte, yung mayor, na gumawa ng hakbang para mapigilan itong mga kapulisan. Which is walang mangyayari yan. Gulo yan. Hindi pwedeng pakialaman ng mayor yan dyan dahil nagtatrabaho ng legal itong mga kapulisan, di ba? Subukan niya. Di ba? Na pumapil dyan sa pagharangin niya yung pag-serve ng warrant of arrest nila General Torre dyan. Yun nga si Turon si Turon yun pinapakita ni Turon, di ba? Eto ka, meron ng nag-search na rito yung NBI, 20 sila, pinapasok namin 10, nag-search na sila, wala sila nakita, ba't babalikin ng balik, wala na nakita yung NBI. Mahigit 2,000 yata itong mga kapulisan na to, no, na pumunta rito. Pero dapat subalit, mukhang, anyway, pwede na siguro yan, no? Pero kung dapat, magdagdag pa yan para talagang sureball no? Na ma-search lahat yung buong yan. At, ako sa akin,
malamang sa alamang wala hong Kibuloy sila makikita dyan. Iba ang kanilang makikita dyan. Kagaya sinabi nung ba? May mga kwarto ng mga babae na nakaharap mismo sa kwarto ni Kibuloy. At kung sino ang kanyang gustong kabayo, ang gusto niyang mag-night duty sa kanya, ipipinpoint lang niya. No? Marami pa ho yan. Mga tunnels na sinasabi ni Arlene Stone na makikita dyan. Marami hong kagimbal-gimbal na makikita dyan sila General Torre. Kung gaano, malamang baka, kung ano yung nakita nilang kagimbal-gimbal sa mga Pogo Hub, baka masahol pa yan. Mantakin mo, meron diretsong underground. Labas mo, airport na. No? Marami hong makikita dyan. Tansya ko, Tansya ko lang, kung ako ang ano nyo, Kaya ayaw nila talaga, hinaharang nila na wag makapaghalughog ang kapulisan dyan Hindi ho para proteksyon na si Kibuloy. Maraming silang makikita kagimbal-gimbal dyan. Baka, mga friend. So, tapos na ho itong ni Kibaliw na to. Na ito'y, kaya patunayan to na ito isang baliw na pastor. Na nagsasabi siya ay Diyos. Ay, kung di ka ba naman bugok Kingdom of Jesus Christ, gago. Si Jesus Christ, hindi ganyan. Nung inareso si Jesus Christ, walang masyadong, sumama siya. Hinarap niya lahat hanggang sa siya ay mapako sa krus. Ikaw naman, gago, ay on the earth. Sabi mo, gago, ay on the earth. Yun nga, hindi ka makalabas dyan, bobo. Yan lang ang nagpapatunay dyan. Pero wala ka nang magagawa rito sa mga miyembro nato dahil dyan sila nabubuhay, kikibulog. Diyan sila nakatira. Gaya nga sabi ni Arlene Stone, di ba? Wala nang magagawa dyan. Kung baga saan yan, yung utak niyan talagang, maski raw sila mamatay, ay pagtatanggol daw nila yung kibulog, di ba? Pero ito, yun nga, parang nakikita na natin na wala na hong biruan dito. Tuloy na po ito. Ang ano lang dito, naantay na lang siguro ng gobyerno ni Marcos, yung ICC warrant of arrest nila Digong. Wala na pala kayong magagawa Ayan, kung may magagawa sila, di sana kumana na sila dyan. Di ba? Parang ito, sa akin, natansya ko, ito testing. Anyway, kahiyahiyanan talagang masyado Oo. At itong nangyayari ho na ito, only in the Philippines ho ito. At ngayon lang ho ito nangyari sa Pilipinas. Yan. Oo. Nakakita na ho tayo ng mga people power, pero ito ho, ina-arrest ng fugitive, ganito kalupit. Parang kalokohan, no? Wala hong ganyan. Napakatibay, di ba? Pero gobyerno ay gobyerno. Kahiyahiya na ho sa buong mundo to Pag hindi pa nila nakakuha to, kung buhay pa. Parang yun na lang exit point nito. Hindi naman nila pwede sabihin, wala na si Kibuloy dito. Kaya sasabi ni Toron yun. Na wala na si Kibuloy, walang Kibuloy dito, wala dito si Kibuloy. Pwede ba yung wala dito si Kibuloy? Alam nga na sabihin nyo, nandyan. Kung nakawala na si Kibuloy, hindi huhihinto si General Torre. Nahalughugin lahat yan. Kasi sabi niya, talagang hindi ako titigil hanggang hindi ko tayo dadala si Kibuloy. Kaya yan, magkakaroon talaga ng umaatikabong halughugan dyan. At marami malamang sa alamang, marami kagimbal-gimbal na makikita dyan. Pero kung buhay pa itong Kibuloy at itong mga kasamahan niya na may warrant of arrest, lumabas na sila. Yun ang pinakamaganda nilang gawin dahil yung itsura ni General Torre hindi yan titigil hanggang hindi sila nahuhulin lahat. Kahiyahiya na ito General na ang tumatrabaho. Region pa yung Marbil pa. Kaya mo na yung NBI. National Bureau of Engot na yata ngayon yan. Mantak yun. Anak ng puta. 2 po sila. Magsiserve daw sila ng warrant. 10 lang pinapasok. Putik yan. Ay. Dami nila sinabi kay Bongbong. Traidor. Walang utang na loob. Tinulungan kita. Lahat sinabi na. Hindi na makain ng aso. Yung mga pagdadakdak nitong mga
miyembro ni Kibaliw, no? Oh. Noon tinulungan ka namin, sinuportahan ka namin, lahat sinumbat na, di ba? Ibig mong sabihin, kung takatulong kayo pwede na kayong pumatay ng tao. Gago pala kayo, libre na kayong lahat. Maski pagkakaplugin mo yung mga wala batas ay batas. Yan din ho mangyayari. Kay Duterte, malamang sa alamang, di ba? Kung ano yung nangyari dito, nanumbat na rin lang si Sara, di ba? Oh, natulong niya si Ontiveros, nakatulong ako sa'yo, gano'n. Gano'n na rin yun, halos gano'n na rin sabi niya kay Bongbong, hindi ka tumupad sa kausunduan, whatsoever. Presidente, binababoy niyo yung gobyerno ni Marcos, ayaw na nga kayong kantiin ni Marcos, di ba? Paliwanag. Hindi ko nahahabulin kung ano man nangyari ng nakarang administrasyon. Sabi niya yan sa interview. O, di ba? Ganun yun Ba, mga friend? ICC, hindi kami makikioperate. Sabi ni Rin Mulya, pag dumating sila rito, sasakay na sila ng plano pabalik. Pahuli namin yan. O, ngayon, iba na istorya, di ba? Paano daldal kayo ng daldal Hindi na lang kayo nakisama. Pero anyway, God moves in a very mysterious way. Diba? Saka sugapaan nila sa kapangyarihan, gusto nila, maski hindi na sila nakaupo, susunod pa rin sa kanila ang gobyerno. No? O, ayan o, napala nila. Diba? Sino mag-aakala, diba? Nakita niyo naman ng kampanya talaga, no? Naggaganyanan pa si Bongbong saka si Sara, talagang sweat na sweat sila, diba? Saya-saya nila sa kampanya. O, unitives. Magsasama ang Norte at ang ganito, di ba? Kapersi. Si Kapersi nagsabi niyan una, di ba? Hindi na kailangan ng oposisyon ni Marcos dahil sila magkakagatan. Yan ang nangyayari. Magkulab na po tayo mga boss, Kibuloy, Gunggong at Kilate, Animal K. Ang dami nang naghihirap Pero anyway, hindi lang ni si Kibuloy. Alam nyo, isang salita lang ni Digong, lumabas ka dyan. Opo. Ganun lang yun. Kaya siya sabi ni Kanyas, front lang niya si Kibuloy. Pero, hindi po pwede yun Kung ano pa pagsasabihin si Kibuloy pag napitpit ang iklog nito di ba? Kaya hindi. Maraming nangyayari, no? Lahat ng baho lumilitaw. May mga tumitistigo na po ng mga di ba? Marami pang lalabas yan. Oo. Nagkakalakasan ng loob yun nga mga dating pumupuri kay Marcos na mga nasa Kongreso iba na ang di ba? Wala na ho talaga yan. Tapos na yan. Sumobra ang abuso no? Tung Duterte, sa budget lang, grabe, Kaya Sara Duterte, walang kakwenta-kwenta ng libro, 10 milyon. Magkulab na ho tayo, sakit sa ulo. Sana ma-upload ito na madali dahil data ho gamit ko Michael Edwin, shout out my friend. Ako ba ang first? Good morning Karox at sa mga ka-warriors. Ikaw ang first my friend. Sumagot si Kalatni Absolutely. You are the first one, sabi ni Kalatni. Kalatni Baya, shout out Ano to? Basta kabayo, gwapo. Pangit si kabayo. Alulalia, shout out. Ang agila ay ginawang kwago sa libro. Ayun. Nakalabas na Shocking Roque. Nag-iingay na naman sa EDSA. Good evening, Sir Rox at sa mga kawarriors. God bless. May aabangan tayo. People power daw, sabi ng mga miyembro ni Kibaliw. Lulusubin daw nila Malacanang. Wala kulang kayo sa ingredients, mga bugok. Kung kayo lang, wala. Librado Ludovico, shout out. Dumadami mga zombie, magkano kaya bayad? Makakain lang yan Sabi ni Tedo, sa pagkain lang, dadami pa yan. Totoo yan, Ted, dami nagugutom Pasensya na po kayo kung mapuputol to Pero hindi ko siguro. David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karo, sa mga ka-warriors. Good evening po. Sige po, mag-rally kayo.
mga didishit, tignan natin kung kaya ninyo punuin ang EDSA ng mga totoong tao na may paninindigan. O, diba? Totoo yan. David Alvin Mendoza ulit, oh. Karox, akala po kasi Tambaloslos ay ganun lang sumulat at gumawa ng libro, lalo para sa mga bata. Alam naman po natin na may patungkol ito sa hidwaan ng mga Duterte at Marcos. Ang dapat po ay mag-apply na lang si Tambaloslos ng isang writer para sa periodiko o magazine kamukha ng Tik-Tik. Malay natin, baka doon mahasa ang natatago niyang talino sa pagsusulat. Pwede. Sa Tik-Tik, ano? Friend Sherry Bin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Eman Scalona, nak, shout out, ha. Sabi ni Tia Deli. Sir Rox, impong ba siyang Team Tia Deli ay bumabati po ng may ngiti sa'yo at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Halo-halong kalamay ubit na topic. Masasabi ko po mas makapal. Siyempre, pa Sir Rox. Siya ang matibay. Wala ka naman po talagang hahanapin pa Sir Rox. Ang buong kasaysayan po ng pamumuno at paghahari. Sila po ay talagang naiiba at wala pong maihahalin tulad sa pagiging pinakamakisig at pinakaastig. Ano po Sir Rox? Totoo yan. Kapag kumontra, gurgur, aabutin mo. O kaya kulong na may malapiritil na kaso. Saan ka pa ba, di ba Sir Rox? Kahit nga binabatikos na, ayan, at walang talagang pakialam si Madam Sapak Fiona. Patuloy lang ang kanyang misyon, maipagkalat ang kanyang gintong libro. Siyempre, milyon. Di ginto talaga, di ba Sir Rox? Mas mabuti pa sa kanya ipagkalat at mamahagi ng ganyang kesa sa pakainin ang maraming nagugutom. Totoo yan, ha? Pwede bang ngat-ngatin yan mga taong kumakalam asikmura? Totoo yan, Tia Delica. Pwede bang ipangbili yan ang gamot ng taong may sakit? Ay nako naman talaga, ano po, pinapatunayan niya po sa buong mundo, wala siyang pakialam. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. Kasi nga po, siya lang ang wala ng iba, ang pinakamalupit na pinuno sa kasaysayan ng BP. Totoo yan, friend. At saka, may darating pa raw, ang taksil na kaibigan. Gawa ka ng libro sa aral. Libre naman ng ano. Galing naman sa gobyerno ang babayad mo sa tag ito, mag-iimprenta ng librong kabaliwan mo. Sara Duterte. Wala to. Hintayin po natin siya talaga, yung pinaka-master. Siya yun, nakaupo. Ano sa palagay mo, Sir Rox? Your guess is as good as mine. Tikluper, lahat ng marites, at siguradong puro panggerang batalyon ang makikita mo sa kalsada. Mala Hitler na arangkada. Sigurado yan, walang sisinuhin. Lahat gugurgurin. Kawawang bansang Pilipinas kapag sa mga kamay ni Fiona Aguila ang hari baon na sa utang. Ang dami pang puro patay na maibabaon. Mahabagin langit, maawa po sana at huwag pong mapunta sa kuko ng Davao na Agila. Totoo yan, Tia Delica. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Tama ka. Hindi ko mo dating presidente ay bibigyan nila ng courtesy o respeto. Langya, ang daming pinagpapatay sa drug war, tapos sasabihin nila, respeto sa mga tuwid, pwedeng pumatay o magnakaw ang presidente dahil hindi naman sila pwedeng arestuin dahil mabibigyan sila ng courtesy at respeto. That's bullshit. Only the Philippines. Totoo yan, Johnny Bigod. Pero ang sinabi ko nga, baka sabi lang yun. Pero once na nandiyan yung ICC, talagang arrest ang aabutin niya. Yan na Yan na yan. Yung nakikita ni Digong na yan, yan ang mangyayari. Pag dumating yung malamang warrant of arrest ng ICC. Wala, ayaw yung huminto ng kahayupan Jengi pa, shout out. Libro ni Sara, Kwago at Pogo. Kwago at Pugo, magkaibigan tunay, parehong pagkakakitaan ng mga gahaman. Napapanahon yung libro ni Sara.
saktong-sakto sa pogo ng kurap, ng porak at banban. Totoo yan. Jengi pa. Raul Villanada, shout out Bitix kay Rox, as yung may bahay, God bless as always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit Bakit ba kinakaray lagi nitong tropa ni Digong nyo, taong bayan, puro kapestihan naman ang dinudulot sa bayan? Totoo yan, Raul. Mary Chat Conpul, shout out. Highest courtesy to a killer, bullshit. Galit si Mary Chat. Kaya nga parang tanga Pero baka yun lang sinasabi, Mary, pagdating na nung warrant of arrest ng ICC, ibang usapan na. Hindi na respect. Siyempre, di ba? Pag issue mo ng warrant of arrest yan, di ba? Talagang the best, yung nandyan na yung International Criminal Court na warrant of arrest. Raul Villanada ulit Baka naman nung nangopya si Inday, ay nasulat pati pangalan ng nakopyahan. Totoo. Ba? Mary Chat Kunpul ulit Use your head, Sarah. Your book is rubbish. Lots of books better and helpful to children. You are politicking. That's you, not Risa. Why don't you use your own money for promoting your tattoo legs? Nakita mo na ba yung tattoo niyan, Mary? Ganda, colored. Federico Mandak, shout out Sa kabila ng pagmumura noon ni Duterte sa mga congressman na lahat yata daw ay korap, ito pa rin sila, may courtesy pa rin sa dating presidente. Totoo yan, di ba? Pinagmumura na ni Duterte yan Ngayon meron pa rin courtesy, pero palagi ko ibang hinihintay lang talaga ICC. Sana tama ako Tama ka rin, Federico Mandak. Oo. Naina ako na mastermind daw ng EJK. Kaya pala ganun na lang kampante si Abante. Itigil na yung hearing na yan. Niloloko nyo ang taong bayan. ICC na lang aasahan namin. Kaya kayong mga kamag-anak ng biktima ng EJK, huwag na kayong umasa pa ng katarungan sa Kongreso. Huwag na kayong pumunta dyan dahil sila all praise pa rin kay Duterte. Chill pa rin si Duterte. Tinatawag silang mga kurap tapos may paggalang pa rin. Anong tawag mo roon? Oh my God, save the Philippines. Totoo yan, Federico Mandak. Kaya nga natawa ako putik yan. Yung quadro, Mary Chat ulit Sarah, you are dramatizing your own life and use the children to love and pity you. Stupid. Mainit ang ulo ni Mary Chat. Kalat ni Bayaw. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you the great weekend. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi niya. Shout out, Akira. Paramdam ka naman. Kalat ni Bayaw. Kami, bumaba ka na, aakit kami. Bumaba ka na, aakit kami. Tawa-tawa ka lahat ng mga ungas. Federico Mandak ulit Siyempre si Barbers taga Mindanao yata yan. Kaya maiintindihan mo na ang loyalty niyan ay nasa taga Davao sa taga Mindanao din. At hindi sa katotohanan. At itong si Dan Fernandez ay nakikisama lang din. Politika pa din yan. Umaasa pa rin sila sa boto ng DDS. O kaya ang isang dahilan kaya hindi nila kayang ipatawag si Duterte ay ayaw nilang mapahiya dahil alam nilang hindi ito dadalo. At baka mamura lang sila. Kunwari lang dahil sa highest courtesy daw, sabi ni Dan Fernandez. Duwag din pala itong congressman ng Laguna. Baka hindi na ito manalo sa eleksyon. Wala Raul Villanada ulit Kung gayon, kuyang, hindi pala ako ang original na istorya ng bata na umakyat sa puno ng bayabas. Dahil kasi marupok ang puno ng siniguelas. Nahulog na ako dyan. Ako din, montik na. Kalat niyo. Masasabi, ano ang masasabi ko sa congressman na yan? Wala, mga yan. Pareho lang na mga ungas at mga tirador sa ilalim ang mga gunggong ng mga congressman na yan. Ita ulo ni Kalat niyo.
Jacob Mata, welcome to the club, ha. Bobo yan si author daw, kabayan. Kalahati ulit. Ako rin, Kasani, may libro. May libro din akong isinulat nung matalas pa ang aking tari. Ang titulo ng aking libro ay Tumatagas ng Alangala. Pakicheck na lang sa National Bookstore kung may natitira pa. Patay tayo dyan. Sobra naman yung libro mo. Tumatagas ng Alangala. No? Ramon Valencia, shout out. Bossing, tumaas ang BP ko sa mga congressman na ito. Akala ko may aasahan sa kanila na tibay dahil si Shoke napakulong nila. Sa Senado, si Senator Risa lang at Senator Gatchalian lang ang maaasahan. 3J Shop, shout out. Sabi niya, ay, wag mong dibdibin ang mga pangyayari dyan sa Congress. Tawa-tawa sa 3J Shop. Tawanan mo lang. Ang health natin, importante yan. Kung tataas pa ang BP mo, wala naman silang paki. Ikaw lang ang magsasaper. Kahit na talagang kasuka-suka na ang mga nasa Senado, except yung dalawang senador, true to its name. Lalo na si Kimo at Bato. Patay tayo dyan. Mary Chat Kumpol ulit to. If you love your country, never vote for any Duterte anymore. Totoo yan, Mary. Ramon Valencia, itigil na nila yung pag-iimbestiga kasi walang mangyayari dyan. Aasa pa ba tayo na sisipot si Gongs di dyan? Sayang lang ang oras at pagkain nila dyan. Maliwanag, nangangalang isa lang ang matibay dyan, yung congresswoman na si Luistro. Ang dapat magaling, matalino at matapang. Totoo yan, bilib din ako dyan sa babae na yan. Sumagot si Cassandra Daisy, shout out Cassandra. Not really. Bakit hindi hiningi ni Luistro ang lifetime check ni Kapil? At hindi niya kinestyon ang hindi siningil ni Kapil na taxes na dapat binayad ng Pogo sa mga taga-Purak. Gumawa siya ng anti-dynasty law at sabi ni Engineer Toto, siya ang administrator no mayor ang asawa. Conflict of interest. Ganun ba yun, Cassandra? Di ko alam yun, Sammy AJ, shout out. BBM, extend 30 years more. Goodbye, DDS. Elizabeth Iscareo, shout out. Good evening, Sir Rox. Mas okay naman ang nasa gobyerno ngayon at maraming matino. Kaya lang, andyan pa din ang takot nila kay Digong. Kaya medyo nakakadismaya. Sayang, akala ko pa naman palaban sila. Hay, kala mo lang yun, my friend. Cassandra Daisy, mga Duterte squad. Ano ba naman kasi? Hindi nyo maipata. Anong highest respect para kayong mga sisyaw, ha? Elizabeth Iscareo nito. Ito naman libro na isinulat ko noon ni Sarah at ipinamimigay ito sa mga kabataan sa pera ng bayan ito, ha? Sana pera na lang niya ang ginastos dito para kahit ano pa sabihin ng ibang tao kasi nga pera niya. Ito. Sumagot si Ted, Kaya pera ng bayan ang ginagastos sa libro dahil wala namang sariling pera ang mga yan. Kung di nga lang sa pera ng bayan, walang-wala ang mga yan. Tayo dyan. 3JC po. Una muna, may go signal ba yan ng DepEd? Kasi libro daw ang ipamimigay sa mga batang mag-aaral. Hindi ka naman basta-basta makakagawa ng libro para ipagmahagi sa bata nang walang pahintulot ang DepEd. Totoo yan. Baka mamaya subversive ang laman ng libro o di kaya inappropriate sa mga bata. Bakit hihingi agad ng budget? Wala pang say ang DepEd. Diba, Sir Rock? Sinabi mo pa. Ang problema nga kay Sarah. What Sarah gets, my friend, ha? Kala mo, ha? Kita mo, pinamamahagi ng libro ng gago. Wala pa nga, hindi pa nga nabubusisi yan. Author yung tita ko, sinabi ko sa'yo, Pero hindi ganyan. Talagang, tatanong ko nga sa tita ko kung anong libro yung sinulat nila. Pero ngayon, bumibenta pa raw sa Rex Bookstore. Maraming kinita yung tita ko sa libro na yun. Maganda.
Meron ako eh. Ko lang makita ko nasaan eh. Elizabeth Iscareo. Palagi ko sa Rox, ang laman ng libro na yan, ni Sarah, yan ang kwento niya at ni BBM sa dating magkaibigan at nag-iwanan. Totoo, sa sama ng loob niya kay BBM na ito, wow, nakagawa siya ng libro para dito. Sana ang title ng libro ni Xerox, ang pagtatraidor ng punong kaibigan. Hindi, gagawa nga, meron pa raw ito na yan, ang taksil na kaibigan eh. O, diba? Sumagot si 3JC ulit. Kung yan ang context ng libro, inappropriate yan sa mga bata, like yung mga nasa elementary at kinder. Mostly, ang mga children's book ay dapat informative, visual. Ang mga character usually mga animals, easy to understand. At ilan mga pages lang. Kaya dapat malaman ng Senado kung ano nga ang context ng librong sinasabi ni Sarah na ginawa niya. Tama naman ang tanong ni Senator Risa Ontiveros. What was the book all about? Kaso ayaw sagutin ng matino. Kaya dapat pag-aralan yung 10 million nga na halaga nito. Barya lang kasi yan, friend. Sarah. Diba? Shirley J. Sir, shout out ha. Sabi niya. Mukhang nag-aalala pa rin ang Kongreso, Karox, sa kaligtasan nila. Mukhang hanggang ngayon, mapanganib pa rin yung former president na sa paningin ng karamihan. Iba talaga ang bumabaha ang kwarta, di ba, Karox? Totoo. Sino bang hindi matatakot sa isang Pablo Escobar ng Pilipinas? ICC na lang talaga ang pag-asa ng Pilipinas at mga biktima ng EJK. Totoo yan, Shirley. Yun ang sasabi ko eh. Shirley ulit, oh. Hindi naman pala libro talaga yung gustong ipamigay ni Sarah para lang comics. 7 pages lang yata. Parang color book lang. Totoo. Hininga lang nga niya yung sama ng loob niya dyan eh, sa libro na yan eh. At meron pang part 2. Ang taksil na kaibigan. Abangan nyo. Putik yan. Liu Lozano, shout out. Dapat dyan sa libro ni Sarah, maldita, gawing pambalot ng tinapa o pambalot ng ebak. Pwe! Galit si Liu. Cassandra Daisy ulit, oh. Buti na lang may natatawa na libro ni Mr. Rox na wala ang stress ko sa mga Duterte squad ng Congress. Ay, nako. Yung magkaibigang sumakay sa bus. Oh. Nagbayad yung isang kaibigan. Yung isa hindi nagbayad. Sabi ng konduktor, may kulang dito sa mga nagbayad ng pamasahe. Sino ang hindi pa nagbabayad sa inyo? Sabi ng konduktor. Walang umiimik sa mga pasahero. Nag-isip naman yung konduktor. Sabi ng konduktor, yung hindi pa bayad, siya yung umutot. Kasi biglang may umutot eh. Baho eh. Sabi, bayad na ako. O di nahuli hindi pa bumayad. Hindi pa nagbayad. Hoy, bayad na ako. Sabi nung gagong umutot. Simon George, shout out. Magka-sing edad tayo, Karox. Pero wala pa ako nakita na ang kwago ay nakikipag-usap sa loro. Wala po. Kasi ang kwago ay lumalakad lang sa gabi. Malinaw ang kanilang mata at pandinig sa gabi. Parang night vision goggles sa gabi. Oh, ganun ba yun, Simon? Simon ulit, oh. Kawawa ang mga batang maniniwala. Nag-uusap ang kwago at ang loro. Kawawa po ang mga batang mapapaniwala. Ang kwago ay palaging nag-iisa at tulog yan sa araw. Oh. Alam mo, Simon, ito kasing nagsulat niyan. Hindi na natutulog. Tagal. Kalati Baya, good morning Kasani. Tirahin mo sila ng blade, Kasani, para malinis na. Mahirap naman ang sobrang malago. Baka masupukay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ano ka ba naman?
Hello mga ber. Okay na si mama. Ted, shout out Ted ha. Pinapatay tayo ng mga Duterte sa konsumisyon. At sa kabilang banda naman ay pinapatay tayo ni BBM sa sorpresa. Ang nangyayari kasi ngayon ay nadadagdagan ang mga kaso ni Digong sa EGK. Nasa Senado nga ito, ngunit hindi sa pilitan ang padaluhin si Digong sa pagdinig. Style lamang ba ito ni BBM para ipakita sa mga tao na pinauusad niya ang batas? Ang imbitasyon naman kay Digong na hindi sa pilitan ay plano din kaya ito para bigyan ng daan ng ICC na arestuhin si Digong dahil wala namang nangyayari sa investigasyon. Kahit malakas ang mga ebidensya, bahala na nga, abangan na lang ang mga pakulo. Pepsi, mani, sigarilyo. Ay, Ted. Diyan ka na naman. Ted ulit, oh. Lahat halos ng nakakabasa sa libro ni Sara ay nasusuka. Bakit pinagdudulan pa niya ito? Sana ito ang pamagat ng una mong libro, Impacta. Mas maganda pa yan. O, diba? Ang Impacta sa likod ni Sara. At ang pamagat ng pangalawang mong libro naman ay ang Impacto. O kahit di basahin ng mga tao ang librong yan, alam na nila kung sino ang mga bida. O, diba? Maganda yata yun, ha? Impacta sa likod ni Sara. Ayan. 3J Shop, shout out. Tawa ka na naman, Sir Rox. Una sa lahat, hindi naman kapanipaniwala na si Sara ay makakagawa ng libro. Sa tindi nga ng galit niya kay Marcos, inonsi raw siya, kaya nakagawa siya ng libro tungkol sa magkaibigan, ha? Hindi nga marunong sumagot sa tama na tanong, hindi siya intelektual. Maaring may ibang gumawa ng libro, binigyan lang niya ng idea kung sumulat. Ganun pa man, siguro nabasa na ni Sara yung original na libro. Huh? Doon niya kinuha yung idea. Isa pa, Sir Rox, libro ba talaga yan o parang storybook lang for children? Yun nga, yung bang mga ilang pages lang kung children's book lang yan, imposibleng 10 million ang halaga ng pagpapadistribute nito sa mga bata. Super sa overprice. Totoo yan. Kala niya, hindi. Lahat tsaka yung mga ganyan budget talagang kinukuto yan. Nung panahon lang ni Digong, yung mga budget lang ni mga Duterte hindi nakuto. 51 billion, walang pumapalag. Bakit? Million naman ang tapal doon sa mga papalag, di ba? COA, to. Mahimik ka dyan. Sino pa? Sino pa mga posibleng pumalag? 3J Show pala. Sir Rox, kasi naman, wala na siyang confidential fund, kaya gumagawa ng paraan kung paano palulubuhin ang 25 budget niya. Naku naman, hindi naman stupid ang mga nasa Senado. Pwera lang si Bato at Kimo. Given na yun. Ikaw naman. Totoo yan. 3J Sir Rox, natawa ako sa reaction mo nang mabanggit mo si Hart na magiging first lady. Kau naman! Pati ba yun nakakita mo pa? Kagatlabi ka pa dyan. Ginawa ko ba yun? Re-reviewin ko nga. Jane Labay na ka, ha? Jaime Catalan, shout out. Karox, ibig ba sabihin ng mga politikong ito na kahit magmasaker ng isang barangay ang presidente, bibigyan pa rin nila ng highest courtesy? Kaduwagan ang tawag dyan, hindi courtesy. Totoo yan, Jaime Catalan. Tagal mong nawala. Ngayon bigla kang lumitaw, nagagalit ka na naman, ha? Jaime ulit, Karox, sabi ni Sara, reading comprehension ang problema ng mga estudyante. Yung libro niya ay para sa nagsisimulang bumasa. Kaya mas maraming picture, kaya sa kwento, mas maraming picture kaysa sa kwento. Hindi pa kailangan ng comprehension sa edad nila dahil nagsisimula pa lang silang bumasa. Ang totoo, ginawang billboard ni Sara ang book para sa picture niya. Totoo yan, Jaime.
Arnulfo si Diego, shout out ha. Yan po talaga ang intensyon ni Tambalusay. Tambalustay. Tambalustay. 3JC ulit oh. Xerox, talagang hindi na makapaghihintay si Sara sa 2028. Gusto na niyang maupo sa Malacanang. Kaya itong mga Kibs zombie, susugod na raw sa Malacanang at rebellion. Ang ginamit na salita ng leader ng KOJC. Naku, pwede nang arestuhin niyang leader ng KOJC dahil sa inciting to rebellion. Tignan natin ang tigas nitong babaeng leader ng KOJC. Nanood ka pala niyan, friend. Puro may sira na sa ulo, no, di ba? Saka nga Same feather flocks together nga, di ba? Putak yan. Tell me who your pastor is and I will tell you who you are. Takay. Kibuloy! Tumigil ka na kabaliwan mo, gago ka, maraming nahihirapan. Pero alam mo, no, kahiya tayo pag hindi ka nadampot. Buhay man o patay. Ay, may katalan ulit, oh. Karox, dapat sa mga congressman ay tanungin si Roque ng diretsuhan gaya ng tanong ni Atty. Roque. With all due respect, bakla ka ba? Pwede, Jaime. O kaya naman ay, Atty. Roque, with all due respect, panot ka ba? O kaya naman ay, Atty. Roque, kanino ka mas nag-i-enjoy? Kay AR o sa asawa mo? Ganun dapat ang mga tanong. May respeto pero medyo bastos. Ay, may katalang ka ha. Dapat araw-araw ka nanonood at nagko-comment dito ha. Napapasaya mo ako totoo. Kalat ni Bayo, raid sa kanan, raid sa kaliwa, raid sa harap, raid sa likuran, raid sa taas, raid sa ilalim. Pero wala namang nahuhuli, puro lang forma at puro lang kahul. Tatawa si Kalat ni. Wala kayong silbi kay paring Apollo. Ang appointed son lang ang malakas. Laban, paring Apollo. Laban. Catch me if you can. Patay tayo dyan. Bumahanap naman si Kalat ni. Erlinda Aquino, shout out. Dapat nga, yung mga official, lalo na kung presidente ka, dapat no one is above the law. Dapat fair ang treatment sa mga mambabatas. At sa lahat, hindi naman kagalang-galang ang naging presidente ng mga congressman. Takot lang sila at nakinabang sila kay Digong nyo. Pwede. Erlinda Aquino ulit. Kuya, si Kagawad, hindi author, kundi utot. Reynaldo Gonzalez, shout out. Xerox, napakanta ko si Atty. Claire, The Action Man, ha? Kay The Action Man, ganon. Reynaldo Gonzalez ulit, oh. Traidor talaga si Roque. Pagtaligod saka babalat kasama ng pagsisinungaling. Sampulan na yan. Di lang isang araw, kulong araw-araw. Ayan, parang si Ceres ngak-ngak na naman sa EDSA. Totoo, mga sira nga ulo. Marito Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga warriors. Hindi man lang nagawa ni Sara sa loob ng 2 taon ng ganitong book, tapos kung kailan nag-resign na siya sa kapwa-papel ay kunwari concern sa mga bata. Hay, masyado siyang obvious pagdating sa pondo. Kasi hodang simple lang yan, bigyan nyo na ng 10 million, okay. Maganda sanang isipin na kaibigan kasi nakapaloob dun ang love dapat, pero ang nakita natin walang love sa puso niya. God bless us po tayo at sa mga kawaros. God bless. Marilo Pabian. Marilo Pabian ulit, oh. Fair enough. Kayo ano po yan mga honorables? Obvious na grandstanding lang kayo. Masakit sa tenga na very high respect or highest courtesy sa nagawa ng EJ case. Sa gawa ng EJ case. Pilipinas, naming mahal. Magkaroon nawa ng makabayan na leader. Totoo yan. Christian Chengnak, shout out ha. Brother Eli Asisio, where na you? Jeff Ramos, Jun Lagon, my friend. Shout out, Pastor. Yan o, ang tunay na pastor, si Jun Lagon, no? Ibaloy, kung meron ka pa natitirang katinuan, bugok. Kung nabubuhay ka pa, sumuko ka na.
Kasi habang hindi ka sumusuko, lalong maraming makikita sa loob ng impyerno, ng kingdom, ha? Magandang gabi po mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli. Sabi ng PLDT, may kakabit na raw yung bukas dahil yung naputol, 48 hours na ho, kaya ako ng data. Sana madaling ma-upload. Ano po? Magandang gabi po. ICC is the name of the game. At yan ang mangyayari. Parang testing kaya ni General Torre. Wala na pala kayong magagawa pag Tsaka wala talaga sila magagawa, mamatay sila. Gobyerno yan Tsaka alam ni Digong yan. Dahil nga ito si Digong, prosecutor. Batas yan Warrant of arrest yan Para ka naman. Kita mo naman nung si Digong ang nagpa-arrest. Patay, di ba? Pag nag-serve, patay. Patay yung nakakulong na patay pa Yung mayor na Abuera, may balita ako kay Badcaster Titistigo raw si Jed Mabilog. Yung kakanain sana niya, tumakas na dahil pinagbibintangan na naman niya miyembro ng siyang drug lord ng Iloilo na most shabulize. Abangan po natin yan, maganda yan. Vlog ni Vlogcaster kanina yan Magandang gabi po mga boss. God bless.